Anyway guys, bago natin ituloy ito ay meron muna akong gustong i-share sa inyo. Ito matinding message para maintindihan mo kung bakit kailangan mo talagang sumunod kay Lord. Sabi sa 1 Corinthians 3 verses 16 to 17, don't you realize that all of you together are the temple of God? And that the Spirit of God lives in you? God will destroy anyone who destroys His temple. For God's temple is holy. And you are that temple. You are the temple of God. Tapos wawasakin mo lang yung katawan mo. Kapag malungkot ka, kapag broken hearted ka, diretso ka sa bar. Or kung ano-anong ginagawa mo, nagkakasakit ka, hindi mo inaalagaan. Why? Because most probably hindi mo alam kung gaano kahalaga yan. Ngayon, kung hindi mo rin naman naalagaan, napakalinaw dito that God will destroy anyone who destroys this temple. So now tell me, is God just a God of love? Na mahal ako ni Lord, kahit anong gawin ko, mapapatawad niya ako. Kahit anong gawin ko, ibabalik niya ako. Na tinanggap ko si Lord sa buhay ko 2 years ago at yun na yun. That makes me a son of God at mahal niya ako. Hindi niya ako papabayaan. Totoo po ba lahat ng yun? Yes, totoo yun. Mahal na mahal ka ni Lord. But God is also just. He is fair, patas. At kapag talagang hindi mo ginampanan yung pagiging anak ng Diyos, He will destroy you. Napakalinaw nun, hindi po ako nagsabi nun. Hindi ka ba natatakot na si Lord na makakalaban mo kapag hindi ka pa tumino? Nakakala mo okay lang yung mga nangyayari sa paligid mo but it will destroy you? Hindi ka ba natatakot? Or masyado ka lang talagang matapang? Be careful! Lalo na sa mga nagsasabing tinanggap ko na si Lord, sinusunod ko si Lord, nabubuhay na ako para kay Lord. Ang taas na ng expectation sa'yo. Tumutugtog ka na sa church, worship leader ka na. I'm sorry pero ang daming ganyan pagkatapos tumugtog kung saan-saan pumupunta. Kung ano-anong ginagawa. Be careful. Most especially when you are declaring that you are a child of God. Because when you are a child of God, you should walk in holiness. Be holy. For God is holy. At pag talagang naintindihan mo yan at isinabuhay mo yan, marami kang ginagawa ngayon na mababasag. Oras na para tayuan mo yung faith mo. And the Lord is really challenging you to walk in holiness. Sana malinaw po at naiintindihan nyo ang message ng video na to.